Welcome to Donmar TV News Channel. Naniniwala ang ilang mambabatas na dapat ay masigit pa sa general statements ang maibibigay na sagot ng mga potential presidential candidates kaugnay sa issue na kinakaharap ngayon ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon na kailangan ay magkaroon ng detalyadong plan of action ang mga kakandidato sa eleksyon. Iginit ni Biazon na higit pa sa 6-year term ng isang administrasyon ang mararanasan na epekto ng bansa mula sa mga desisyon na kanilang gagawin. Ayon sa kongresista, na siya rin pong Senior Vice Chairperson ng House Committee on National Defense and Security, na walang magagawa ang motherhood statements, lalo na at nakasalalay dito ang kapalaran ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Inayag ito ng kongresista sa gitna ng inaasahan na debate sana sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Gayunman, umatras ang Pangulo mula sa debate na siya mismo ang naghamon. Matatandaan na noong 2016 ay nangako ang Pangulo na sasakay ito ng jet ski papuntang Scarborough Shoal na okupado ngayon ng China para itanim ang bandila ng Pilipinas. Ganun ba? Kasi di ba ang laging lumalabas sa pahayag ng mga opisyalis kayo na para bagang pinipilit si Pangulong Duterte na gumawa ng aksyon ay gamitin ang pasya ng Permanent Court of Arbitration sapagkat nanaloan niya tayo dito, nanalo tayo, dapat na natin itong ipursige. Tumawag tayo sa United Nations para ang ating pagkapanalo sa Permanent Court of Arbitration ay maipatupad. Kong? Diyan ang inaakala nilang ipinanalo natin sapagkat nawala yung 9 dust lines. Sabi ng China. Sabi ng korte, hindi kanya walang basehan yung 9 dust lines ng China. Opo. Wala rin naman tayong pinanalo diyan sapagkat yung baseline din natin pinawalang bisa din naman ng Court of Arbitration. Yung Presidential Decree 1506 ni Pangulong Marcos noong 1978 hindi rin kinilala ng arbitration court kasi lalabag yun doon sa dalawang article ng UNCLOS. So, wala rin tayong mapagbabasihan. 12 miles lang ang territorial sea na entitlement ng mga batuhan. So walang economic zone. Okay. Walang economic zone. Pagkatapos, ang sabi niya, kung hindi territoriality ang pinag-uusapan, hindi ko ba sasabi sa inyo kung sinong may-ari ng mga batuhan na yan? Dadako tayo doon sa usapin, ano bang klase yung South China Sea? Anong klaseng karagatan ba yung South China Sea, Jen? Ang South China Sea, sa kanyang kategorian, ay tinatawag na semi-enclosed sea. Okay, opo. Ano po ibig sabihin? Pagka semi-enclosed sea, Jen, bakit sinasabi mong semi-enclosed? Kasi halos napaliligiran ng maraming bansa. Sa north, yung China, diba, tsaka Taiwan. Sa east, ang Pilipinas. Doon sa south, nandyan ang Brunei, nandyan yung Malaysia, nandyan ang Indonesia, at tsaka yung Malaysia na nagkiklaim din. Doon sa west, nandiyan ang Vietnam. Kaya semi-enclosed siya. Opo. Ano ang sinasabi ng UNCLOS kapag ang karagatan ay semi-enclosed in nature? Opo. Ang mga bansa kanya, yung mga coastal states, ay kinakailangan magkaroon ng cooperation. Magkaroon ng coordination kung paano ang lugar na yan ay madidevelop. So sa makatwid, ang management, ang conservation, exploration, and even exploitation of the natural resources within that enclosed sea or semi-enclosed sea, kinakailangang pinag-uusapan ng mga bansa na naka-enclose diyan sa karagatan na yan. Yan ang sinasabi, no? Opo. Ang nagiging problema kasi diyan, yung mga kritiko ng administrasyon, ang kanilang kinokot yung Article 56 ng UNCLOS. Okay, opo. Ang Article 56 dyan ay sa pangkalahatang naturalesa ng karagatan. Yung semi-enclosed area dyan o semi-enclosed sea
ay nandun sa Article 123. Yun ang dapat nilang makita muna para sa ganun, hindi sila nagtatalo ng walang kabuluhan. Okay. Opo. Tatalo, pero hindi nila alam kung anong pinagtatalunan nila dyan. Mhm. Komento ng komento, ayun, napapalayo sa komento, di ba? Napapalalim. Opo. Samantalang, di ba masyadong malalim yung ano dyan eh. Ang South Napakalalim kasi ng South. Opo. Nandiyan ata yung pinakamalalim na parte ng karagatan eh. Anyway, kung bago tayo pumalaot sa bagay na yan, siguro may latag natin ang punto na ang pagtingin daw po ng iba, ito naman po, mamaya siguro palalimin pa natin ang talakayan kung sa bagay na ito. Pero doon sa punto ho na ang binabanggit nila na ito daw po'y magiging usapin, magiging issue sa nalalapit na 2022 national elections kung itong usapin ng West Philippine Sea. Ay, palagay ko, yan lang ang gagamitin nila dyan. Kaya maglalayag sila mula ngayon hanggang sa 2022 para umabot yung usapin na yan. Dahil wala na silang ibang... Literal na paglalayag pala ito. Wala silang ibang gagamitin na issue dyan laban sa Pangulong Duterte. Oo. Ang ginagamit nilang kung ano-ano na mga, kunwari, may kapalpakan dito, may kapalpakan doon. Pero yun na, hindi yun ang defining nature ng Duterte administration. Aminin nila at hindi. Marami siyang nagawa na siguro kahit pagsamasamahin mo yung nangyari nung nakaraang administrasyon dyan. Oo. Hindi man lang maikukumpara dyan. Yun lamang infrastructure dyan na naipundar sa panahon ni President Duterte. Kung talagang marunong lang silang magkumpara. Hindi nila sasabihin yun dyan at hindi nila kailanman ikukwento yan sapagkat malaki ang pagkakaiba. Totoo. Kaya kung wala namang natitira kundi yung tinatawag nilang usapin sa West Philippine Sea. Unang-una yung salitang West Philippine Sea dyan, sinasabi ko nga sa'yo. Hindi naman ang original na pangalan, po. Invento lang yun eh. Ang geographical nomenclature ng dagat na yan ay South China Sea. Kaya kapag nagsisimula sila magsalita, the Philippine Maritime Rights, sabi niya, in the West Philippine Sea. Walang West Philippine Sea dyan. Mali na agad, no? yung dinidelimit nilang area na kung tawagin nila ay West Philippine Sea, yun din ang South China Sea dyan. Tama po, oo. So, kapag nag-ruling, kaya nga yung title dyan Philippine Memorial, sabi niya on their maritime claims in the South China Sea. Hindi sinasabing West Philippine Sea. West Philippine Sea. Para bang iniisip kasi nila na merong mga panig ng area na akala mo pwede mong, parang pwede mong mention, Philippine Sea ito. Ito, Philippine Sea, ito atin, ito atin. Ngayon, tatawagin natin itong kalipunan na to na West Philippine Sea. Hindi po pwede mangyari. Hindi po pwede, opo. Hindi po pwede mangyari. Hindi mo madidisentangle ang dagat din. Hindi mo pwede buwitan ang dagat at lalagyan mo ng muhon. Hindi pwede yun. At saka sa mapa ng pandaigdigan to, hindi naman nakalagay yung West Philippine Sea, South China Sea, pero nakalagay doon sa mapa ng buong mundo, di ba? South China Sea din. At saka alam mo, dapat pag-usapan pa rin dyan. Meron ding issue dyan kung ang pinag-uusapan ay yung mga bagay-bagay na nandyan sa South China Sea. Merong ruling dyan kung ang pag-uusapan ay yung non-living materials at saka yung living materials, di ba? Yung living, yun ang mga isda dyan at saka yung mga iba't ibang laman dagat na nakakain ng tao na may buhay. Pero yung non-living, kamukha ng mineral or fossil fuel, merong iba-ibang tagurian din. Tama po. Yung may buhay, ang isang coastal state, meron lang siyang preferential authority. Preferential lang dyan kasi living living material ang pinag-uusapan. Pagka non-living, meron kang vested right kapag yung non-living ka. Halimbawa, meron ng mga oil dyan at saka exploration. Kaya, sabi ni Pangulong Duterte, pagka ang pinag-uusapan na exploration na ng mga mineral sa ilalim ng dagat na yan, ibang usapan na yun. Iba na yun. Opo. Kasi iba yung trato
sa mga bagay-bagay na may buhay at saka sa mga bagay-bagay na walang buhay.